agarang serbisyo. Tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Hi, hello and good morning! Nagbabalita. At syempre muna, nakikinig muna bago nagbabalita. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilit, mga kaserbisyo. It is May 28th, the last Thursday of the month. Grabe pagsabot po ng June, hindi pa po yan nakakalahati ng buwan. Again, public service announcement. Pagdating po ng June, hindi pa yan half of the month. Hi, hello, and good morning sa aking partner today. Hello, good morning mga kaserbisyo. Makapagal po uli. Mahalili kay Mareng Ateng, Linya Corpus. Sabi mo, Thursday pa lang. Thursday pa lang, yun nga legit. Oo. Hindi, sabi ko nga, isang tumbling na lang yan. Isang sirko na lang yan. Bukas Friday na. Weekend. Tama. Bakit hindi pa kalahati ng taon ang June? Kasi Ate Maan, kailangan muna matapos yung buong June para masabi mong nakabuo ka ng 6 months. Shoutout kay Dax Lucas sa laging paalala. Tito Dax Lucas. Dati siyang inquirer ngayon sa Insider PH. Yan ang lagi ng status pagdating ng June 1, si Dax Lucas. Ang ating kasamahan na journalist na, guys hindi pa kalahati ng buwan. Patapusin niyo muna yung June bago maging kalahati ng year, rather. Dax, pwede na yun. Syempre may feeling ka na nangangalahati na yung taon. Kasi nag-June 1 na. Pwede na. Technically, hindi pa siya sa bilang. Pero pwede na yun. Sumampa na Tatanggapin mo ba yun, Tito Dax? Si Tito Dax. Na. Pwede na yun. Yung feeling lang na ang bilis ng taon. Correct. 2026. Totoo yan. Ang daming nangyari. Naalala ko lang, kapag kayo nagse-celebrate ng New Year, kayo lumalabas, 'di ba? Namamahagi kayo ng Christmas ba yun o New Year? Namamahagi kayo ng meals, pizza. Yung aming anong tawag namin doon? Parang tradition yun yan. Run, parang midnight run. Midnight run. Naalala ko lang, kinakwento mo yun nung New Year. Tas ngayon, almost kalahati ng taon. Nice. Oo nga. Tapos, kaya nga yung iba hindi na nagligpit ng Christmas tree. Totoo yun. May mga bahay ako napuntahan ng Christmas tree. Ang sabi nila, magpapasko rin. Oo nga Parating din yun. Kalahati na nga ng taon di ba, Dax? Oo nga. Yun po, once again, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is May 28, Thursday, May 28, 2026. Ang ating question of the day, sapat po ba ang inyong iniinom na vitamins? Share mo na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo sa Facebook at sa YouTube. Tayo kumbaga meron kaming common interest ni Maan pagdating sa health. Para si Ate Maan, pero tayo rin in terms of health and fitness. Ayan. So ikaw ba? Ang tanong ngayon, iniinom na vitamin, meron ka bang baon na pill box? Ganun na ngayon, di ba? Yung mga, totoo yan. alam mo na, Totoo kapag yan. Tumatanda na. Correct. Meron pill din ako box yan. na yun dala. Medicine, Kit. Kit. Sunday to yun Sunday. Yung dala. Tapos may mga inhaler. Vitamins, supplements. Correct. Ang dami. Oo. Tapos yung isa nga, pag nilagay mo siya sa saucer, ang dami talaga. Oo. So, yun. Ang tanong ngayon, nakakaligtaan mo ba? Yun Actually, ako naman, Maan, pagdating sa pill box, ginagawa ko rin yan. Kaso, yung umaga, tanghali, tanghali, pero nakakalimutan ko rin na minsan mag-refill. So ngayon, balik ako sa manual. Nandun lang lahat yung vitamins ko. Pupunit-punit ka.
Tapos, Oo. Meron kasi akong multivitamins at meron din akong vitamin B complex. Yan ang iniinom ko araw-araw. Oo, yes. Ikaw? O may magnesium Sa gabi. pa. Sa gabi ako, Diba? magnesium. Para masarap ang tulog. Oo, Yung mga correct. ganon. Recovery ng Pero muscles. ang sabi pa rin kasi... Nagmamagnesium ka rin? Oo, Yes. oo. Citrate ba yun? Magnesium citrate. Kasi citrate. maraming klase yan. Glycinate ako, glycinate. Parang, I forgot na. Pero meron pa siyang Yes. kasunod. Pero tama yun, citrate. Yes. Tama. Oo. Pero ang sinasabi nga ay hindi yung mag-self take ng vitamins. Alamin mo pa rin sa doktor mo. Kasi Correct. may iba na sobrang lahat yata ay nasa kanya na. Correct. Oo, baka makasira din yan, 'di ba? Meron kasi mga herbal pa, 'di ba? Na baka makasira din ng kidney. Oo, 'di ba? Ng liver. Tapos kapag marami ka rin tinitik na vitamins, pasintabi po, winiwiwi mo rin siya ng winiwiwi. Yes. Oo, so baka hindi rin lahat. ma-overwork din yung iyong kidney. Kidneys, Tapos sa oo. liver din, baka may epekto. Minsan pag sobra talaga ng supplements, kaya kailangan ipa-check mo rin sa iyong doktor kung ano ba yung nararapat sa'yo. Diba? Kasi minsan may narinig tayo, uy, mukhang maganda daw yun. Bili ka. At alam mo ba, pwede ka ring allergic. Ako na-experience Yes, ko rin oo. yan na kunwari nag-take ako ng ibang supplement or ibang vitamins. Kapag tinake ko siya for a prolonged period of time, sige natin isang linggo, parang nagkaka-allergic reaction ako. So, yun alam ko na hindi pala siya for me. So, nagsistick lang ako sa basics kung saan ako hiyang. At saka hirap ako sa gabi. Minsan nakakatulugan ko, Oo nga. nakakalimot ako. Oo. Ikaw ba, mas preferred mo yung gabi ka mag-take Ako, kesa kapag yung umaga? brunch kasi ako Ate Maan eh. So, vitamins ko after lunch, tapos yung magnesium ko sa gabi. Meron mga ibang supplement na for performance, in terms of fitness performance, sa gabi ko yan tinitake. May DHEA pa, Tapos diba meron may ka ba collagen mga pa. powdered drink? Oo. Diba? Creatine. Whey, tsaka Creia, yung mga Creia, ganyan. oo. So, Kikreya ka? Hindi ako Hindi nagkikreya. kikreya. Takot Okay siya. kasi ako sa mga ganyan-ganyan. Safe naman daw. Nakapag-consult Safe na ako, naman. nakapag-consult na ako ng Oo. ilang doktor. Oo. Actually, ako rin nung una eh. It took me a while. Oo. Pero ano pa lang ako, mga first week, Oo. okay siya. Okay siya. Oo, lalo sa mga nag-gym at Oo. heavy talaga sa sports. Mhm. Tulad ng ating Kuyang Migs. Oo. Pang performance yan. Ayan. So yun po no, ang ating question of the day. Mahilig po ba kayong uminom ng vitamins? Share mo na yan, 0919-273-3000 kasi po magbabalik po ang ating doktor serbisyo mamaya na si Dr. Via Galvan para po pag-usapan ang karaniwang sakit dulot ng pabago-bagong panahon. Ito naman ang ating mga kasama natin ng ating KOTD. Meron ka bang kilalang ECE? ECE, Electronics Communications Engineer Pag graduate. ganyan kasi, alam ko, mahirap na kurso yan. Yun na nga. Yan ang first impression. Oo, kasi Oo. mga engineer, math ang naiisip ko, yung mga ganyan. So, magagaling yung mga engineer. Pero, ano yan bago ba yan? Oo. Luma ba yan? Kumbaga, Or- parte din siya ng mga tradisyonal. Oo, kumbaga yes. matagal-tagal na rin. Kasi siya shoutout ko ang aking, isa sa aking mga matatalik na kaibigan na si Alvin Morelos, ECE graduate yan. Pero aminado siya na si Alvin, nung nag-take siya ng boards, is medyo challenging. Challenging yan. No? So, pero, at the same time, sa aming universidad, marami ring mga ECE na nag-graduate. Pero at the same time, meron din ako mga kilala na nag-shift out. Oo. Kasi sa hirap. Kasi yun nga ang first impression. Pero makakasama po natin ang ating kaserbisyo of the day para ikwento sa atin ang importance nito para siguro i-debunk din yung mga iba-ibang myths na Yes. kayang-kaya po natin i-take ang ECE dahil lalo na ngayon na laganap po talaga, laganap in a good way ang digital technology at ang AI at maaring ang ECE ang daan para maging strength mo Kasi ito. kailangan maka-adapt tayo sa nagbabagong panahon. Diba? O baka Importante ito yan. yung kailangan natin. Ayan. So yun po na once again, i-share mo na po yan 0919-273-3000. Makisali po kayo sa ating discussion. Pwedeng hindi naman usapang vitamins, pwedeng usapang engineering, pwedeng usapang digital, pwedeng usapang AI at i-share mo na po yan. Happy birthday sa ating Radio Patrol na si Steve Raz. Steve, Happy birthday, Steve!
marami rin mga nagba-birthday today. Happy birthday po sa inyo. Babati lang din ako ng hello and good morning sa ating kaserbisyo. Parents ni Micah De Leon na si Tita Amy De Leon at si Tito Val De Leon. Na-meet ko si Micah kanina sa isang dyan lang malapit sa office at sabi niya yung parents nga daw niya laging nanonood ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at syempre DZMM Teleradio. Ayan, alright. Ay, batiin ko rin. Oo, May sige. birthday din si Sylvia Abadingo. Oo. Ng ating PRTV News. Ay. Reporter din natin. Happy Yan. birthday! FMR Oo. stations. Oo, diretso na ba tayo? May ka pa ba tayo? Alright. Kasi gusto ko lang naman din batiin ng happy birthday ang ating kaserbisyo of the day. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Para po pagkwentuhan at talakayin ang importance ng ECE or Electronics Communications Engineering, makakausap po natin ang presidente ng Institute of Electronics Engineers of the Philippines at Digital TV expert, ang nagbe-birthday kahapon. Belated happy birthday po, Engineer James Rodney Santiago. Wala ng burger. Ubus na. Ubus na. Ang pansit. Good morning po. Good Good morning po morning. at welcome po sa ating programa, Engineer. Yes, thank you. Thank you for having me. Oo, alright. So, Engineer James, again, ECE, no? Ano po muna ang reaksyon po ninyo sa aming banter ni Maan? Na kapag sinabing ECE, mahirap. Nagkaroon kasi ng reputation ng electronics engineering na one of the hardest in the Philippines, second to law. So, Ganun siya kahirap. yun yung reputation niya. So, many of us took it as a challenge na we can do it. So, in fact, many of my former students took law because they wanted to challenge themselves, and they're now practicing lawyers. Some of my professors took law also as a challenge lang, and they're now also doing. Most of them are in family and corporate ang pinasok nila, not the criminal one. Pero sir, nag-engineering din sila. Tapos Nag-engineering sila, licensed engineer sila. Tas- They also are professional electronics engineers, which is the highest license that we have. And then they decided to take law as something on the side, maybe. Pero sir, bakit po? Bihira ako Oo makaano nga na eh. engineer na, Oo. lawyer pa. Sana all, no? Para challenge, di ba? Ang galing, no? Engineer na, lawyer pa. Pero sir, bakit po? Paano po natin siya kahit paano binabasag or dinedebunk ngayon? Para mas marami pa po tayong maingganyo ng mga kabataan na, sige, kahit challenging, kayang-kaya niyo. At saan bang larangan? Oo, pwedeng pumasok ang isang, yun nga, graduate ng ECE. Well, if you take ECE, you're taking the path to nation building because any industry now requires an electronics engineer, broadcast, telecommunications, power electronics, solar, even medicine, even the safety sensing device sa mga building. So we cover so many fields. Especially, I'm sure you've heard of this Pact Silica, a treaty created by the United States and the Philippines to deload some of the high-tech industries from Taiwan and they move it to the Philippines. Ito yung ilalagay sa New Clark City, which is for the Center for AI Development and Advanced Semiconductor Industries. Many people don't know about this yet. But if you want to take a part of that opportunity, you should take electronics communications engineering. So yun nga, no? So marami ring pero ngayon sir, at least sa mga kabataan, kasi ini-introduce din po natin siya at least sa mga high school students, na kasi so they know what to take, di ba? Eventually in college. So meron po ba mga programs din na yun that you know of na nakakainganyo sa mga bata? Information technology is one of the key features in the electronics engineering profession that creates pathways to information security, computer networking systems, cybersecurity, artificial intelligence, quantum computing in the future. But sadly, it has been made us aware that it appears that the DepEd curriculum did not specifically state electronics engineering as a pathway for those who are taking STEM. So we heard that only electrical, civil, and mechanical engineering were mentioned as the engineering pathways. So that contributed maybe to the decline of those who are taking electronics engineering
And those who are taking that course, the ECE course, are the ones who have been informed that there's this pathway. Kumbaga, syempre, sir, kapag nabanggit yan sa STEM, it is a form of quote-unquote marketing Di ba? Correct, Kumbaga, correct. mamamarket mo, makikilala ng tao yung klase ng kurso na pwede pala. So, ngayon po, mas pinupush po natin yan. Real talk, sabihin natin sa mga magulang, di ba? Ano ba yung industry na malaki ang sahod? Di ba? Ito rin po ba? Can this contribute to that, sir? Yes, of course. When you enter into like the BPO industry or information technology, there's this certain minimum salary already given to those who have graduated ECEs. And there's a separate bracket for those who have the license. So, naglalaro sa magkano to? Okay. So, ano na to So, pera kasi. Oo, opo. Just to visualize po, no? Just to yes. visualize. So I believe the starting now is around 35,000 for the information technology. I'm referring to BPOs. Now, if you go to the military service, I think the minimum is 40,000 if you're an electronics engineer. If you're into telecommunications, I think it's around 30,000. Sa But if- private yan, sir? Sa private? Private. Private, opo. Yeah, but if you go to broadcast, medyo mababa ang entry natin sa broadcast industry. But it is compensated if you have served longer. So, mas malaki ang retirement pay ng mga broadcast engineers. Oo. Sa abroad, sir, Oo, malaki yun yung din. demand Sa abroad, yes, para sa definitely. mga electronic engineers. Yeah. I think about 40% immediately goes outside. I remember my students from Mapua. Many of them have found successful careers in the US. I'm surprised one of them is already in development, research and development sa Tesla. Wow. And SpaceX. And these are young individuals, not even in their 30s. So it's quite surprising that the talents that we somehow give away because we do not have sufficient opportunities for research and development in the Philippines. Opo, Pero opo. ang Pilipinas, sir, ay laging dinadalaw yan ng kalamidad. Taon-taon. So, paano nakatutulong yung electronic engineering para dito? Opo. So we have the sensing, the sensors being utilized by Pagasa, PhilWalks, are the ones doing the job of gathering all of this information, and then they pass it on to NDRMMC and to the broadcast stations. In fact, in digital TV, you have this feature called the Emergency Warning Broadcasting System, and I believe ABS-CBN was one of the first who made a trial in the Philippines, even before the license was expired. They did it, I think, twice. ABS-CBN hosted it, and the ones was recently by People's Television Network. So that is a feature that is run, operated, and managed by electronics engineers. Opo. Sir, when we talk about AI, kasi yun ang usap-usapan ngayon kailangan sumabay ka na sa AI. Kung especially in the construction industry, share ko lang kasi yung kuya ko kasi arkitekto, tapos kinakwento na sa akin na kapag wala ka ngayon, kapag wala kang AI, huli ka na. And at the same time, ganun din po ba, sir, sa engineering na kailangan na natin talaga umadapt at sumabay? Pero 'di ba ang nakatakot din, pwede nang maubos yung mga graphic artist. 'Di ba? Yung mga layout artist. Yung Or pwede can ng that- AI ang gumawa. Or can that be Yeah. a misconception? Oo. Opo. Sa Well, engineering ba, Opo. pwedeng AI na, may app na ba or a program na AI na yung gagawa ng mga lahat? In general kasi, there's two ways of looking at AI. Well, number one, it is inevitable. So you have to adapt. So AI will definitely alleviate some of the workload-heavy activities by humans, and they will take over. Not to replace the human, but actually to minimize the workload of the person. That is the objective. Now, the problem is there is no worldwide consensus on how to regulate the use of AI. Yes. So it can be, any technology can be subject to abuse. In fact, last week I was in this broadcast convention in Singapore. I was talking to an ITU expert, and he agrees with me that the absence of this a universal control on the use of AI
will create problems. And the problem is no one would like to cooperate. It's sort of like the Nuclear Non-Proliferation Treaty, that those ones who are implementing that everybody signs up to this treaty are the ones who have the nuclear weapon. If you don't have it, you're being forced to sign. Pero those who have it, some of them do not sign the agreement. So something like that. Pero ano pong role ngayon? Ano pong practical role ng industriya? For ng the ECE? for the Philippines, AI has been a contributing factor to enhance further the technical and office services being provided by the Philippines. They said that it will replace humans in the BPO sector, but I don't believe it because AI simply is a tool that gathers and collects all information and creates a statistically correct response to every query, which means yung lahat ng datang hawak niya, hanapin lang niya yung pinakamalapit na sagot sa tanong mo. It doesn't know if it's right or wrong. Wala siyang filter na gano'n. Oo, pero eto makwento ko lang. May isang Sige. kaibigan ako nagtatrabaho abroad, no, sa ibang bansa. Isa siyang designer sa newspaper. Although online na to, online sa newspaper. Hindi, ano pa rin? Yes. Hard yung ano pa rin, yung newspaper. Dyaryo. Oo, ngayon nag-meeting sila. Ang sinasabi, meron ng system na gagamitin yung opisina na or program, ipapasok na lahat ng storya doon ng mga mga reporters at yung system na ang mag-layout. So yung mga designer, yung mga layout artist, natatakot sila ngayon. Na possible, pwede na program na. Ang mag-layout ng dyaryo, Oo. wala na. Diba, yung graphics nga din, pwede mo na ipagawa doon sa mga app na yan. Yun ang nakatakot din, sir. Darating ba tayo sa panahon na yun? Kasi sabi mo, And how do we totoo yung approach sabi mo, that? sir, na, wala namang, di ba, minsan pag artist ka, layout artist, designer, malalagay mo yung emosyon dyan, yung passion mo dyan, may puso yung iyong ginagawa. Yun na, hindi maibibigay ng AI. I agree. So there was this movie, I, Robot, I think. There was a question given to the robot. Can you draw a masterpiece? Like, can you be like Da Vinci? And the robot respond, can you? Which is a problem. Pero the only thing absent in that context is that an AI will not be able to render the personality and the heart of the person who wrote it or who said it, or even draw it. So, for example, when you hear a certain personality, there is this signature of speech on how he constructs his sentences, and it is undeniably is that person. You cannot deny it. Now, an AI will not be able to replicate some of the signatures, the gestures, your expressions that you create. So the same thing with the expression of art. The strokes cannot be replicated, and AI can only duplicate. So that's how I would sum it. And I think there is this movement that if it's AI generated, you have to put like a message or how do you say this? A Prompt? disclosure. Okay. Kasi Opo. mapapansin mo pag masyadong malinis. Opo, Diba? correct. So ngayon po, Artisto Engineer James, masasabi po ninyong talagang mas pinupush pa po natin. Mas marami po din po bang kabataan ngayon na really taking up ECE and really, kumbaga, ito po yung pinupursue, sir? Yeah, we're pushing for the information to let the next generation know that electronics engineering is a profession that is geared towards the future, that it will guarantee relevance, that the future requires us to be techie. We cannot avoid being techie anymore. Oo nga, yung techie dati nung year 90s and 2000s, ay ano ba yung techie? Pero ngayon dapat lahat nga tayo minimum requirements. Sir, balita po namin, meron din po mga schooling opportunities for ECE students. Tama po ba ito? Online schooling. Ano po ito, sir? Merong initiative ang ICEP KSA ERC, or they call the Kingdom of Saudi Arabia Eastern Region. And then we found that there are a lot of professionals abroad that were not able to finish their college degrees. Now, this program aims to allow them to pursue their dreams and get their degree eventually while still working. So it's a sort of an outreach to our Filipino colleagues in the overseas working.
na you can still get your degrees eventually. And it is extended up to your relatives, to your sons and daughters if you want, and it's online. In fact, the Department of Migrant Workers have recognized it, and they have decided to shoulder 50% of the schooling of these people who are interested. Oh, wow. So, kumari, kung gusto ko siyang tapusin, paano yun, sir? Back to zero? Or, kasi baka iba matagal ng, kumbaga naka-LOA, quote-unquote. So, mga ilang gano'ng katagal po nila ito pwede matapos? I think the purpose is just to bridge to what they were not able to take up in college and to get to that degree. Opo. So it's ladderized already, and there will be an assessment on how to move forward the soonest for them. At makakuha po sila ng diploma? Definitely, yes. Ang galing. Alright. Ito po At nga. sa Go ahead. June Tama. 11 to 13 ay yun. magkakaroon kayo ng mid-year convention sa Baguio. Yes. Opo. Ano po ito, sir? So this mid-year convention is the gathering of electronics engineers around the country and around the world. And we chose Baguio this time because they gave the best hosting proposal among so many chapters namin. And then we will be having this 3-day activity, but it includes also recreational and sporting activities like golf, going to PMA, John Hay, and the other areas in Baguio. Even the command center for emergency of Baguio is open for all the delegates. So we're inviting all electronics engineers, practitioners in the ICT, biomedical, cybersecurity, broadcasting, building auxiliaries, telecommunications, to come and join us and celebrate this event for our organization. And we look forward for your cooperation and contribution. Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of today, Engineer James Rodney Santiago. Siya po ang presidente ng Institute of Electronics Engineers of the Philippines. Maraming salamat, sir, at sana mas marami pa po tayong ma-develop ng mga future ECE graduates para mas syempre makakontribute sa ating bansang Pilipinas. Thank you, sir. Thank you, Ingat po. sir. Thank you po. Ang oras, 11:29 ng umaga. Bustos. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Ang oras, 11:33 ng umaga. Nagseserbisyo Niña Corpus at Mix Bustos sa DZMM. Hi, Lon. Good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos at maan makabagal muli. Samantala po, meron po tayong pasasalamatan. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. O maan, pag-uusapan na natin to ha. Siyempre, pinag-uusapan natin, pinagkakwentuhan natin ang health at dapat health is wealth at dapat hindi magkasakit. Dahil lang ating pag-uusapan today ang mga karaniwang sakit. Mga karaniwang sakit. Ba't tayo natawa? Kasi umubo bigla. Kasasabi lang. Nasamid lang. Case study pa sana. Nasamid lang. Mga karaniwang sakit
dulot ng pabago-bagong panahon. Makakasama po natin ang ating suking Dr. Serbisyo, Dr. Via Galban. Doc Via, good morning! Good morning, Doc Via. Good morning, Sir Migs, Miss Maan, at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po sa atin. Magandang umaga po. Batiin ko lang nga si Doc Via, talagang fit na fit, kondisyon! At Kondisyon. off-cam, Oo. inalam namin yung sikreto. Oo. Ay, ganun yun. Oo, dapat, di ba? syempre. Movement, health and wellness. So ano nga ba? Activity, diet, and physical. Wala pa rin tatalo doon, Sir Migs, sa diet and physical activity. Yun pa rin yung kahit paulit-ulit mong tanungin, ano yung secret? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Yung sagot. So ikaw, ano ang secret? Ang secret is still the same. Still the same. What works for me talaga since college until now, caloric deficit. So, hindi ako wala akong restrictions, Sir Migs. So, I Yes. still eat donuts. I still eat rice. Masarap pa rin yung rice. Pero within the caloric limit. No? Tapos, ano talaga galaw. Kahit na hindi ka mag-pilates or what, kahit maglakad ka lang, actually, walking is helpful. Tama Oo. ba yung sinasabi nila? Kakain ako ng donut ngayon, ko-compensate ko lang. Ay, pero hindi ako mag-rice. Yung mga ganon. For the day. Parang ganun Sa sugar content Parang hindi na naman yung parang may donut ka nung lunch, may Tas donut ka donut rin ulit ng gabi. So pag kumbaga, mindful ka lang na kumain ako ng donut ngayon. Yes. So mamaya mabait ako. Oo, Veggies ako and meat. Magbe-veggies ako and fruits and Ayun, meat fruits and na lang. protein. Oo. So i-compensate mo lang, less yung kanin. Oo, less the Mga kanin. ganon. Yeah. Oo. And a good guidance actually, if hindi ka masyadong sa calorie counting, no, pwede yung you count your protein or pwede you compensate, no. Too much of something kasi, too much of everything is not good also. But too little of everything also is not good. So if you do the balance, mas maganda yun. Ang related example ko dyan, sabihin natin sa buffet. Sa buffet. Nung Sunday na Anli. nakakain ako sa isang Anli. catering. Merong kanin, may ulam, pero kalagitnaan nun may pansit. So mamimili ka lang. Kanin at pansit kasi parehas na carbs Yes. yun eh. Yan. Oo. So kung magkakanin ka, kanin lang. Kung magpapansit ka, magpapansit ka Uy, lang. inuulam minsan yung pansit sa Yun kanin. na nga. Pero yun yung nakakadagdag. Yun yung too much. Yun yung Oo. too much. Yun yung too much. Oo. Too Pero much yun. kung minsan-minsan lang yung buffet, ay, pwede ba? Pwede namang ano yun, di ba? Yung Oo. tawag natin doon, yung Cheat day. Kasi Cheat buffet, lang. minsan lang yun. Oo, Lalo pero na kapag- mag-araw-araw. Tsaka yun nga, a little of everything, pwede mo tikman kasi ang dami. Wala Di ba, sa namang buffet. So, bawal. ano lang, tikman mo lang. Huwag Tikim-tikim. naman yung busog ka, Wag- ikaw wag rin. yung Busog sobrang ka rin dami. agad. Oo. Buffet yun. Correct. Sayang. Ay, maitanong ko lang, o maikwento ko lang, Doc Bia. Kasi last week, ay galing akong Tacloban. So, ayos ako. Ngayon, pag uwi na sa Maynila, Yeah. a day after, sumakit yung lalamunan ko. Tapos pagising ko, parang alam mo yung Pagod. parang may flu-like parang may symptoms flu, oo. na parang ang sakit ng katawan. Ano ba yun? Ngayon ba ay ganun yun? Dahil ba yun sa andaming tao sa eroplano, kulob, Virus. o virus? Ngayon bang panahon na to, anong meron? Yeah, magandang napag-usapan natin yung pabago-bagong panahon kasi ngayon di natin alam. This morning mainit, tapos mamayang hapon uulan ulit. No? Maraming risk ang dala actually ng pabago-bagong panahon. Yung una nun, no, mas nalalagay sa isang stressful condition yung katawan natin, humihina yung immunity, yung immune system natin. No? Kasi our body needs to adjust para mapanatili yung internal temperature, internal balance sa katawan natin. So kapag iba-iba, no, tsaka sudden yung shift ng panahon, no, mas bumababa yung immunity. Kaya tayo mas prone doon sa mga viral infections. That's number 1. Number 2, no, bukod doon sa pag-a-adjust ng katawan natin, yung viral infections, yung mga viruses, bacteria, no, mas dumadami sila. No, may mga pag-aaral actually about viruses, no, doon sa tinatawag nating cold snaps, no, na mas madali silang napapasa, no, dahil sa cold, dry weather or dry air. No? So yun yung tinitingnan natin, no, na mas nagkakaroon tayo ng flu, no? Mas madalas tayo nagkakaroon ng trangkaso dahil doon nga mas mabilis kumakalat yung virus. No? Oo. And of course, the risk, no, nandiyan na naman yung pagbaha,
Nandyan na naman yung mga lamok, no? So, mas prone tayo sa mga vector-borne, waterborne diseases, no? Kaya, dapat tayo mag-ingat talaga dahil ang daming changes ngayon, especially ngayong nasa kalagitnaan tag-init at tag-ulan. At Yeah. minsan bigla sa hapon ulan, ang init ng umaga, tanghali, kukulimlim, tapos uulan, Tapos tapos init bubuhos, ulit. tapos iinit Oo. ulit, no? So, Oo. maguguluhan, pati yung katawan natin naguguluhan. Mag-build lang ako dun sa kinuwento ni Maan. Kasi usually, Doc, yung kapag masakit yung lalamunan. Ano ba talagang ibig sabihin nun? Magkakasakit ako? Magkakasakit ba talaga ako? Magkakaubo, Magkakaubo, magkakasipon? magkakasipon? Kasi syempre, pag lumunok ka na tapos parang may bola, nakakabahala na po yun. Saka sabi ng, di ba, mga matatanda, ay kapag ganyan, namumuo na yan, magiging sipon na yan, uubuhin ka na. Minsan may Agad-agad. post-nasal drip ba yun? Post-nasal drip, Oo, oo. yes. Oo. Yun ang mahirap minsan. Sige, Doc. Yun actually yung yung pinaka-earliest sintomas. Yung mga sintomas na tinatawag natin, meaning nag-uumpisa na yung infection. No? Nararamdaman na ng katawan mo na lumalaban siya against infection. Kaya tayo nagkakaroon ng sintomas. No? Aha. Yung iba, nauuna yung lagnat. Yung iba, nauuna yung sore throat or yung pananakit ng lalamunan. Yung iba naman, wala silang nararamdaman pero ang sakit ng katawan. No? It means yung body natin is trying to fight off infection. Now, depende yan kung gaano kalakas yung immunity natin. Minsan yung iba, hindi na nagkakalagnat, sakit lang ng lalamunan. Yung iba nagkakaroon talaga ng full-on systemic na infection. Doon na nakikita natin na sama ng napakinamdam nila, nagkakalagnat na sila, no, tulog lang sila ng tulog. At yung iba, no, kapag mahina talaga yung immunity, nauuwi siya sa bacterial infection. So, paano po natin siya mapapalakas ang ating immune system? Pero, halimbawa lang, naramdaman mo na, partner, yung bola. Yung bola. Sa lalamunan. Pwede pa ba siyang mapigil? Ayun, yun nga. Diba? Oo. Yung, inom ba ako ng kalamansi? Oo. Inom Tutuloy ba ba ako siya ng o vitamin hindi? C? Opo. Kaya bang pigilan yon Opo. or hindi? Pwede siyang ma-prevent, no? Or pwede siyang hindi of course, the sakit ng lalamunan nandyan na yan, no? Pwede natin siyang mapigilang mag-progress, no? Into something na mas malala. Kunyari, sasakit mo, uubuhin ka na, or lalagnatin ka na. Nagaano pa rin yan, no? Doon pa rin yan nakakabase, or at least, it will depend still doon sa immune system natin. Kaya, no? Pinakasimple talaga, no? Minsan yung iba, no? Nagagalit sa aming doktor kasi sinasabihan lang namin, magpahinga, hydrate, no? Pero yun talaga yung secret. Kasi yung katawan natin, meron yang mechanism, may kakayahan yang i-fight yung especially yung viral infection. Pero dapat tinutulungan din natin ng pahinga, sapat na pahinga is important, no? Especially kapag alam mo na sa katawan mo na hindi mo na kaya, tulog is important, no? And hydration, paulit-ulit kung sinasabi yon, especially sa aming mga pasyente, no? Sa ating mga tagapakinig, no? Hydration is important. And yung isa pa, no, na tip ko especially for my patients, food is medicine. No? Maganda kanina yung usapan niyo po sa vitamins, no? Actually, vitamins is helpful, especially kapag tayo ay nagkakasakit. But you can also get your vitamins kasi sa kinakain natin. Kunyari yung sinabi niyo po, Miss Maan, na kalamansi, oranges, no, the fruits, the apples, nakakakuha tayo ng vitamin C doon. So sa mga kinakain na natin, nakakatulong na actually yun para mapalakas yung katawan natin. Oo, pero totoo ba, Doc, yun? Kasi ako narinig ko to. Ay, naku, dodoblehin ko lang yung vitamin C ko. Oo nga, May oo ganon. nga, oo nga, oo. Bawa 500 milligrams. Sa mga 1,000 raketero, milligram ako. sa mga kuratsa na mga Yes. hindi nagpapahinga. So, pwede yun? Oo. Pwede yun, no? Pero yung kasi too much again of everything is not also good. Tapos yung katawan natin, alam na too much na yun. So, iniihi lang natin. So, the recommended amount pa rin, no? Kasi sayang sa pera. Oo nga eh. Oo, kasi mahal din minsan yung mga vitamins, no? So, the right amount, no, is what your body needs lang. So, 500, 1,000 is okay, no? Yung iba Tapos kapag, nag-self-medicate. Iinom na ng pang sore throat, yung pang tapos ubo, triple dose yung pati vitamin yung C. pati May value yung ba sa yun, Dok? sipon. Kapag uunahan mo, quote-unquote? Oo. Maganda po ba sa katawan kapag yung uunahan? lalo yung self-medicate ka kasi Opo. yan yung nireseta ng doktor ko dati. So yan na rin lang ngayon.
Tapos minsan akala nila allergy lang, iinom ng Exactly, oo. anti-allergy meds. Actually, delikado yan kasi, no? Depende kung ano yung pagkasunod-sunod ng sintomas mo, depende kung ano yung presentation ng sintomas mo. Iba-iba yung lunas doon. Kunyari, kaya kami may mga tanong, maraming tanong ang mga doktor kasi tinitingnan namin kung ito ba ay parang allergies lang, ito ba ay viral lang, or ito ay bacterial na. No, kasi kapag hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sakit, no, hindi natin to malulunasan ng maayos or ng appropriate. No? So, yung iba kasi akala nila allergies lang kasi naramdaman na nila ito before, no, napagdaanan na nila, at ito lang yung nireseta sa kanila. Hindi pala natin alam, kailangan pala ng antibiotics. No? Or yung iba naman, no, nag-antibiotics, no, hindi pala kailangan. No? Mas delikado yun kasi kapag kailangan na ng katawan mo ng antibiotics, hindi nagagana yung antibiotics. So, importante pa rin na may gabay ng isang professional, healthcare professional, or yung doktor, yung paggagamot natin. So, Doc Via, is it also telling kapag ang isang tao is quote-unquote sakitin? Kapag sabihin natin kapag sa change ng weather or kapag maano ng konti yung katawan, nagkakasakit may agad? ganun ba ang tao? May Kasi ga- diba oo. minsan, Mga sakitin. maano yan lang eh. yan, maambunan Oo, lang. maambunan lang. Oo. Sakit na. Oo. Tsaka bakit ba pag naambunan, Exactly. Yun din yung ano ba tanong ko eh. yun? Oo, Anong yung meron ulan. sa ambon? So sabi nga, ituloy mo na yan, maligo ko na sa ulan. Yun ang sinasabi ng lola, di ba? Mga lola. Palagi din Bakit yan, no? gano'n na Oo. dumaan ka lang, nagkasakit ka pa? Oo. Kesa dun sa nabasa ka talaga totally. Oo. Yun yung tinatawag nating nag-sudden drop yung temperature sa katawan natin, no? Yun din yung principle, no, kung bakit mas nagkakasakit tayo kapag pabago-bago yung panahon, no? So nagkaramdam ng katawan natin ng changes, no, naulanan tayo bigla, no? Kaya the immunity, yun yung pag-aaral or yun yung tinitingnan na reason, no? Kaya mas prone, no, to the viral infection kasi nga, no, hindi dahil sa ulan, no, hindi namang dalang virus yung ulan, but it's because your body is adapting nga doon sa naulanan, nag-change yung temperature, no, kaya nagkaroon ng mas prone ka, no, doon sa viral infection. Ito pa sinasabi ng mga lolo't lola, masyado ka kasing malinis sa katawan. Dapat may microbe pa rin Madumihan ka paminsan-minsan. Oo, Legit ba yun, Doc? Yung germ, kaya ka parang yung germ. sakitin. Totoo ba Oo, yun? legit ba yun, Doc? Legit ba yun? Depende sa immunity ng tao. Actually, no, may mga tao na masyadong prone sa sakit, no, na if you expose them doon nga sa mga viruses, expose them to mataong lugar, no, mas nagkakasakit sila, no. So, may mga theories, yung mga germ theory na kapag you expose them to yung mga marurumi, no, mas nagkakaroon sila ng immunity, no. Totoo rin. Oo, may mga ganun, tinetrain mo May yung drop of immune truth system, din, no. oo. But, no, doon din nagkaroon, or Wag mo doon naman din sadyain. nagmumula. Oo, mo naman sadyain. Wag naman natin sadyain. Doon nagmula ang vaccination. Di ba? Tinetrain natin yung katawan natin para ilabanan, no. Pero kapag hindi naman kaya ng katawan, tsaka pag hindi siya talaga guided, no, and wag naman nating ilagay, no, doon Oo nga. sa harm or sa panganib yung katawan natin, no. So, importante pa rin na mag-ingat. Mas importante ang prevention, no, rather than susulong ka talaga doon sa baha or So, anong tips, Doc Via, ngayon? Magdala pa rin ng payong, yung mga ganyan. Yes, no. Hydrate. Preparation is key, no. May value pa rin ang laging handa, no. So, sa pabago-bago ng panahon, no, importante na tayo ay armed, no, at prepared, no, kung sa anumang dala, no, ng pabago-bagong panahon, no. Always dapat may dala tayong mga protective na mga equipment, kunyari payong, face mask pa rin is important, no. And kapag kaya nating magbaon ng sarili nating water, no, kasi ibang water sources pwedeng makontaminate, no, importante din 'yon. And importante pa rin yung rest, importante ang sleep hygiene, no, 7 to 8 hours if possible, no, sa mga adults. At importante, no, food is always medicine. So proper nutrition ang panlaban natin, no, sa pabago-bagong panahon. Ayan. Alright. Maraming salamat po sa ating doktor, serbisyo, para po sa kanyang mga paalala, para po mas pangalagaan natin ang ating mga katawan dahil nga po sa pabago-bagong panahon. Dr. Via Galban, thank you so much for your service as always, Doc Via. Thanks, Doc. Salamat, Doc. Alright. Ang oras po, 11:49 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. 30.
Nagbabalik po ang nagseserbisyo. Of course, Tina Corpus at Mix Bustos. Kasama po si Maan Makapagal. Kamusta po tayong lahat? It is May 28, 2026, Thursday. At makakausap po natin ngayon ng ating KOTD. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Makakausap po natin ngayon sa linya ng teknolohiya via Zoom. Via Zoom po, makakasama po natin ngayon ang spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si Asik Irene Dumlao. Asik Irene, Mix Bustos, and Maan Makapagal. Good morning, Asik. Good morning. Hi, Diggs and Maan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong program. Asik, ito pong nationwide cash payout para po sa delivery riders. Ano po ito, Asik? Migs, kung natatandaan, several months back, nagbigay ng kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan natin yung mga suliranin na kinakaharap ng mga tsuper na nakakaranas nga po ng ibang suliranin bunsod nitong energy emergency. So, sa ilalim po ng binuong uplift committee o yung tinatawag natin na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, ang DSWD po ay namamahagi ng 5,000 pisong cash relief assistance sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, MC taxi drivers, PNBS drivers, at service delivery riders. At wala nga po noong Marso, nung nag-umpisa tayo na mamahagi nito sa iba't ibang bahagi sa ating buong bansa, nasa mahigit 1.6 million drivers na po nationwide yung na-assist natin. At sa katunayan nga po, nasa mahigit 8 billion pesos na po yung ating distribute dito sa mga tsuper na nakatanggap nitong cash relief. So lahat na, Asek, ay nabigyan na ba? Ongoing pa ba to or tapos na sa ibang lugar? Well, Maan, sa ibang lugar, tapos na po kasi ang mga tsuper lang na na-serve natin ay mga tricycle drivers at mga jeepney drivers. Dito po sa National Capital Region, nagpapatuloy pa rin po dahil merong mga service delivery drivers, PNBS drivers at MC taxi drivers na hindi nakapag-claim ng mga nakatanggap at yung mga additional beneficiaries na isinumite sa DSWD. Kaya hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa din po yung distribution po sa kanila. Nagkaroon ng dyan di ba, ng parang hindi naman malaking aberya, pero di ba nagkaroon ng hindi mahanap yung pangalan sa master list. Yes, opo. May mga hindi nabigyan, Asek, no? At mali rin yung mga pangalan. At meron pang dyan Doble? may scam, muntik nang ma-scam. Oh. Tama ba yun, Asek? Kasi may mga isinumiteng pangalan na doble-doble. Ayun Or lang. sinadya. Tama Opo. po. Di ba? Opo. Ano po yung remedy Oo, doon? ano nangyari na doon, Asek? Yes. Kung matatandaan kasi nung Marso, nung nagsagawa nga tayo ng mga payout activities, naglagay po tayo ng mga joint help desk. Doon sa joint help desk, marami pong mga lumapit na mga driver at nagsabi na hindi po sila napasama doon sa listahan. At meron din po yung mga nagsabi na mali po yung mga pangalan nila o yung spelling ng kanilang pangalan kaya hindi po sila nakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Ngayon po ang ginawa ng DSWD under the leadership of Secretary Rex Gatchalian ay nagpatawag tayo ng isang exercise na kung saan nga po request natin lahat ng mga transport network companies na magsumite sa DSWD nung mga drivers na on board sa kanilang system. And then, ito pong mga listahan na ito ay sumailalim sa data deduplication o yung data cleansing process. Nang sa gayon, maalis natin yung mga dobleng mga pangalan, yung mga erroneous entries, yung kung malinis din natin yung may mga pakulangan sa informasyon, halimbawa yung middle name at yung birth date, kasi mahalaga yun doon sa deduplication process. Doon din nalaman natin na may mga drivers pala na nagmamaneho sa isang kumpanya and then nagmamaneho rin sa ibang kumpanya. Meron din tayong mga nakitang drivers na nagmamaneho ng tricycle pero nagmamaneho rin sila ng MC taxi. So, doon sa proseso na ginawa natin, inayos natin, and after that nga, naging confident na tayo doon sa clean list,
nag-proceed tayo o nagpatuloy tayo doon sa ating pong special payout para doon sa mga drivers. And this was done particularly for the National Capital Region and then yung mga areas malapit sa Metro Manila. Okay. Sec, tinuloy niyo ba yung investigasyon? Ito po ba, sabi niyo nga, nagkakadoble-doble lang, pero may attempt ba na lokohin o pagkaperahan itong mga benepisyaryo? Yun nga, no, kabaga ibang pangalan, pero iba yung, pareho ng pangalan, pero iba yung mga birthday para masabi na ibang tao pa ito. Well, may mga ganyang may mga ganyang pong mga reklamo o mga report na isinumite sa DSWD. Kami naman po, Social Welfare Agency, nakafocus talaga tayo na bigyan ng tulong yung ating mga super. Kaya ang ginawa natin nga is yung data cleansing processes. Okay. And then of course, nakipag-ugnayan din tayo sa LTFRB kasi siyempre yung issue ng pag-regulate sa mga transport groups na ito ay of course within the purview of the LTFRB, of the DOTR. And then kami po sa Social Welfare Agency, of course, sabi ko nga ang focus natin, mabigyan po ng tulong itong mga vulnerable sector, particularly yung mga transit. Ito po ba ay isa pa lang, no, na pagbibigay natin? Tama. Pero meron ba tayong pinag-uusapan o pinaplano na pangalawa pa? Hindi pa rin naman bumababa yung no? Yes. Actually, sa uplift, pinag-uusapan pa rin po, minomonitor pa rin po yung sitwasyon. So, tinitignan natin how we can further improve the delivery of social protection programs and services. Tinitignan kung at pinag-aaralan kung kinakailangan pa na magbigay tayo ng karagdagang tulong. Hindi lamang po sa mga shopper, but din sa iba pang mga sektor ng ating lipunan. Again, kung meron naman pong mapag-agrihan, we are certain that the information will be provided to all the sectors. Alright. With that, maraming salamat po, Asik Irene Dumlao mula po sa DSWD. Asik Irene, thank you so much. Ingat po. Thank you. Maraming salamat, Migs and Man. Magandang umaga po sa iyo. Alright. Magandang umaga pero patanghali na. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo. At ako naman si Maan Makapagal. Bukas ulit. Paano? Bye. Bye-bye!